Well, mga kapopong, kumusta niya? Well, straight to the point na tayo at biruin nyo yan, ha? Na kahit kasi ang mga media na naghahatid lamang ng balita patungkol sa mga nangyayari ngayon sa Israel at sa Gaza totoong nasa alanganin rin talaga ang kanilang mga buhay. Well, tulad na nga nitong reporter na ito na habang nasa kalagitnaan ng kanyang reporting bigla na lang mayroong isang missile na galing sa Israel ang tumama dyan sa gusaling nasa likuran niya. Well, bigla ko tuloy naaalala itong si Ma'am Jessica. Pero putulin ko muna ang patungkol dyan dahil mayroon muna akong trivia sa inyo, ha? Alam niyo ba ang isa sa mga problema ngayon ng Prime Minister ng Israel? Well, maliban kasi doon sa opposition group sa kanilang gobyerno doon na talagang ayaw na ayaw sa pamamalakad bilang Prime Minister ni Netanyahu ay actually kahit kasi ang ilang right-winger ng gobyerno ng Israel ngayon ay totoong ayaw rin talaga sa pamamalakad ni Netanyahu. Well, kaya't kung magre-research ka patungkol dyan ngayon ay talagang super dami yung articles na mababasa sa kung sino pa ba ang ilang mga kilalang tao ang ayaw talaga sa pamamalakad ni Netanyahu na kung hindi ako nagkakamali ay kahit kasi itong si Obama tagilid rin talaga sa pamumuno ni Netanyahu. Which is ang tanong naman ngayon, bakit ko nga ba ikinikwento sinasabi ang patungkol dyan sa political background na yan? Well, actually ang super importante kasing malaman nyo dapat ngayon na yung kasing mga importanteng magiging hakbang o decision o mga special operation ng military ng Israel totoong nakasalalay rin syempre sa decision ng mga nakakataas doon tulad ni Netanyahu. Pero yun nga lang na kahit kasi ang matataas na opisyales ngayon ng UN o ng United Nations ay alam nyo ba na dismayado rin sa desisyon ni Netanyahu patungkol dyan sa total siege sa Gaza? Anyway, para mas maunawaan nyo ganito kasi yan. Kung hindi kasi ako nagkakamali, and please correct me if I'm wrong, ay ang layunin kasi ng total siege para sa isang lugar tulad na nga ng Gaza na plano ng gobyerno ng Israel ay ang lahat-lahat ng external support at resources ay completely i-isolate o puputulin hanggang hindi nga sila sumusurrender. Well, sa madaling paliwanag ay pati ang pagpasok ng food supply o pagkain para sa mga mamamayan ng Gaza talagang maaapektuhan rin talaga. Well, kaya totoong pati ang mga inosenteng tao na nasa Gaza ngayon na wala naman talagang kinalaman sa nangyayari sa Israel ay pati sila madadamay rin talaga. Most especially na ang desisyon kasi ni Netanyahu ngayon ay mukhang gagamitin na nila ang lahat-lahat ng armas meron sila para nga isakatuparan ang binabalak niyang isang paghihiganting hindi raw malilimutan ng mga tao. Anyway, ganito ulit kasi yan. Let's face the reality kasi ngayon na pati kayong nanonood sa akin ngayon posibleng mag-agree rin na marami talagang mga tao sa Gaza at marami ring mga tao sa Israel ngayon ang ayaw talaga sa gulo, which is nadadamay lamang sila dahil nga sa mga desisyon ng bawat panig na hindi rin naman talaga nagkakasundo. Pero ang tanong ngayon ay tama ba talaga ang desisyon ng Prime Minister na si Netanyahu patungkol nga doon sa malakihang revenge na gagawin nila sa Gaza ngayon? Well, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina na kahit nga mismo ang mga opisyales ng UN hindi rin talaga nagustuhan ang desisyon na yan ni Netanyahu na alam rin kasi ng UN na pati kasi yung ilang mga taga-Gaza na mga taong hindi rin naman talaga gusto ang gulong nangyayari ngayon doon ay pati sila madadami rin talaga. Pero yun nga lang na mukhang itong desisyon ng Prime Minister ng Israel mukhang isang final decision na at mukhang they are not going to consider sa kung sino man ang tatamaan ng missile meron sila. Na remember mga kapopong na ang military ng Israel ay sumusunod lamang sa mga ipinag-uutos sa kanila. Anyway, kung pagbabasihan naman natin ang ilang komento ng mga political analyst na nasa West Asia, ay dito ay sinasabi nila na ang isa sa mga tanging paraan para matigil yung gulo na yan ay walang iba kundi isang diplomatic action. Well, basically, sa paraan ng pagpapadala ng mga representative ng bawat panig at magbuo ng isang kasunduan o ng isang agreement patungkol sa bawat ninanais nilang mangyari o kung ano man ang kagustuhan nila.
kanila. Pero yung galit kasi ni Netanyahu mukhang nag-ugat talaga dahil doon sa nangyari sa music festival sa kanila. Anyway, mayroon pala akong bukod na video patungkol dyan na siguro i-upload ko na lang bukas. Which is ang pinakamalaking tanong naman ngayon ay ilang araw pa ba o ilang linggo o ilang buwan pa kaya bago matapos yung gulo na yan? Well, good question yan, pero hanggat wala kayong nababalita ang isinasagawang meeting ng dalawang panig ay totoong mukhang magtutuloy-tuloy muna talaga yung nangyayari na yan. At hanggat may mga bansa na patuloy na mag-supply ng armas dyan ay patuloy nyo pa rin mababalitaan ang palitan ng missile doon. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba sino kaya ang unang gagawa ng aksyon upang matigil nga yung gulo na yan? Ang side kaya ng Gaza o ang side kaya ng Israel? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion patungkol dyan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!